ni Maria yung kanyang tinatanong. Okay? Ayun, salamat kaibigang Kendrick, may tanong lang ako sa'yo. Dito ba sa 8 ng Kawikaan, magsisimula sa 22 hanggang 30-31, since ito ay hindi si Kristo para sa inyo, pero ang binabanggit kasi dito ay karunungan, no? Yung 8:22 hanggang 31. So ito ba ay nasa feminine gender, kaya ito ay hindi si Kristo, kaibigan? Isa yon. Isa yon. At kaya feminine gender dahil tiniyak na rin mismo na yan ay babae. Yang karunungan binabanggit dyan. Kaya nga malabong si Kristo yan. Ikalawa, ang dahilan kaya hindi si Kristo yan, sa ibang salin, lalo sa magandang balita Biblia, yung tinutukoy dyan, nilalang. Kaya kung tatanggapin mong si Kristo yan, tatanggapin mo na rin na yung Kristo nyo na kinikilala yung Diyos kasama sa nilalang. Sunod na tanong. Salamat sa sagot. So, ang isa sa inyong batayan ay yung nasa feminine gender, sabi mo isa yon, no? 8:22 hanggang 30. Ito kapatid, meron akong specific na verse sa'yo. Yung 8 at 30 ng Kawikaan, which is ang binabanggit kasi rito, basahin ko lang kaibigan ng mabilis. Nasa siping nga niya ako ang nagsasalita, yung karunungan sa 22 hanggang 30. Nasa siping nga niya ako na nagaya ng isang matalinong manggagawa, no? Yung term diyan na matalinong manggagawa, kapatid, which is Aman, yaan ba ay nasa feminine gender? Kaya nga yan ay masculine. Walang pagtatalo. Salamat. Yung siping na manggagawa. Pero ito ang paliwanag natin diyan. Na yung karunungan na binabanggit niya, tanggap nyo rin naman nasa feminine gender at babae ang tinutukoy. Kaya, yan man ay nasa masculine gender pagdating sa 30, yan kasi ay hindi literal. Yan ay poetic personification. Ayan, salamat. At least naging clear naman, kaibigan, tinanggap mo sa 30 na nasa masculine gender. Ito kasi yung nagiging mancha doon sa istad na patungkol sa feminine gender. Ngayon kapatid, salamat dun sa pagtanggap mo, nasa masculine yon. Wala namang problema doon. Kasi nga ito, this is rules of grammar Minsan ginagamitan talaga ng she yung inanimate object, no? Pero sa amin, hindi namin batayan yung rules of grammar patungkol sa 8:22 hanggang 30 ng Kawikaan, kasi ang nagde-define kung sino yung karunungan ng Diyos na binabanggit dito ay yung mga apostol. 2:7 ng unang Korinto, no? Itinalaga bago ang sanglibutan naging kayo. Yun ay lalaki, no? Nakasulat sa 17:31 ng Gawa. Ngayon kaibigan, ito yung sunod kong tanong sa iyo. Salamat sa pag-confirm na masculine sa 8:30. Ngayon dito sa 7:4, kaibigan, ng Kawikaan, ginamit mo ito. Sabi rito, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae, no? So sa buong context ba niyan, kaibigan, yung 7:4, meron bang pagpapaunang payo ang Diyos doon sa kanyang sinasabihan na sabihin mo sa karunungan ikaw ay babae? Meron bang pagpapaunang turo ang Diyos doon sa kinakausap doon sa 7:4? Meron pagtuturo doon. Diba? Kaya nga sa uno, anak ko, ingatan mo ang aking salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Pero, ayun, dito sa 4, ang tinutukoy na dito, yung karunungan. Kaya nga pagdating sa 4, sabi ng Diyos, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Kaya nga malabong si Kristo di ba? Kasi kung tatanggapin natin si Kristo, tiniyak mismo babae yung karunungan Hindi lang siya basta nasa gender form na masculine. Kundi kasi may mga verse sa Bible na halimbawa yung binigay kanina ni Genos, Matthew 16:18. Pagamat nasa feminine gender siya at yun ay tumutukoy kay Kristo, hindi naman sinabi doon, ikaw sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko sa isang babaeng bato. Hindi. Pero dito tiniyak na yung karunungan ay talagang babae. Ayun, so bago ko itanong, kaibigan, yung susunod kong tanong, no, puntahan ko ulit yung 4. No? Sabi dito, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae.
So, since ina-affirm mo na yung babaeng tinutukoy ay karunungan, wala bang binabanggit na babae doon sa unang payo ng ang Diyos kausapin itong speaker na ito? Wala bang ibang babae na pinatutungkulan ang nagsalita? Wala eh. Sabi kasi dito, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka't ang aking kautosan. Parang itim ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Wala. Pagdating sa 4, doon lang binanggit yung karunungan na sabi, kapatid na babae. Pero tanggap mo kaibigan, merong mga unang ipinayo na nakapaloob sa utos. Tama? Ano? Oh, Ano? so sa tanggap mo doon sa mga naunang payo ng Diyos doon sa kinakausap, may sinasabi doon na patungkol sa payo o sa kautusan. Meron. Ayun. Yung utos ng Diyos. Salamat. Dapat ingatan ito, yan kapatid. ng mga Okay anak na. ng Diyos. Ito, babasa ako kapatid meron akong babasahin dito. Ito, babasahin ko sa 6 at 25. Huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong puso at huwag kang hulihin niya ng kanyang mga talukap mata. So, sa buong kapitulo 6, hanggang yung pumasok yung 7, ibababa ko lang, siyang nagkakamit ng pangangalo niya sa isang babae ay walang bait. Ayan. So, ang tanong ko sa'yo dito, kaibigan, ganito. Meron bang tinutukoy sa payo? Sabi mo meron babae. So, ito yung nakasulat eh. Yung bang tinutukoy na babae dito sa payo, si Kristo ba yan? Na dapat layuan? Ibang konteksto yan, bro. Natural, hindi. Kahit nga sa 8 at 7, hindi si Kristo yan eh. Lalo na yung sa 6, ibang konteksto yan eh. Payo hindi yan. Si Kristo. Samantalang Hindi si yung Kristo. nasa 8, ukol sa paglalang yun. Hindi si Kristo yung babae na yan. Oo, natural hindi. Natural hindi si Kristo yung nasa talatang 6. At yung detalye dito, kapatid, yung sinasabi dito, nakapaloob sa utos. Tama? Walang Nakapaloob problema sa doon. utos Pero gaya ng sinasabi ko sa iyo, Salamat, Elipin, sa 8 tungkol sa paglalang yun, hindi tungkol sa pagpapayo. Ito kapatid, Kaya kung puntahan kita ginamit sa man yung 7.4, kaya kung ginamit man ang 7.4 para patunayan sa iyo kung ano talaga yung karunungan, kung ang pag-uusapan ay gender form. Kahit hindi na tayo tumingin kung anong gender form doon, tiniyak mismo na yung karunungan ay babae. Samantalang yung nasa 8, hindi pagpapayo yun eh. Yun ay poetic personification na tinutukoy na doon yung ukol sa ginawang paglalang ng Diyos. Nakuha mo, Elipin? Okay na, kaibigan. Salamat na sinabi mo kaganina, babae yung tinutukoy doon sa mga nauna na nakapaloob sa utos. Ito babasa ako kaibigan ng talata. Yung 7.4, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking babae. Tataas ko lang sa taas. Sabi dito, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. At ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata, itali mo sa iyong daliri, ikintal mo sa iyong puso. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. So doon sa mga naunang verse, yun ba ay paglalang o mga payo ang sinasabi na patungkol sa utos? Sa 7:1 hanggang 3 ng Kawikaan. Tinagot ko na. Yan ay payo. Pero bakit namin ginagamit? Okay, salamat. Bakit namin ginagamit dun sa Kawikaan 8? Dahil tinitiyak na yung tinutukoy dyan yung karunungan ng Diyos. Kaya nga sa 8, hindi na payo yun eh. Paglalang na yun. Wala namang pagtatalo 7, payo yun eh. Pero ang inaalam natin, ano ba itong karunungang ito? Lalaki ba ito, babae? Kaya nga, kung si Kristo yan, yung nasa 8, dapat tanggapin nyo rin na babae si Kristo. Kaibigan, salamat sa mga pagpaliwanag. Kukumpirmahin Kung ko lang yung... Elipin, magigits mo yun, madali mong malalaman. Salamat sa pagpapahayag, kaibigan. Kukumpirmahin ko lang yung 2 puntong nakuha ko ngayon bago tayo magpatuloy.
una, yung Kawikaan 7:1 hanggang 4, detalye yan patungkol sa utos at hindi tungkol sa paglikha. Kinumpirma mo yan kaganina. Tama, kaibigan? Patungkol sa utos, patungkol sa tayo. Salamat. Ito kapatid, isa pang punto no, na gusto kong makuha sa as confirmation. Yung 8:30 ng Kawikaan, yung Tapos ako magtatanong, Elipin ha. walang problema. Yung 8:30 ng Kawikaan, Master Craftsman, ano? Tinanggap mo kaganina, yaan ay nasa noun masculine at wala sa feminine gender. Tama? Oo, pero itinulad Ayun. lang siya. Kaya ang sabi parang. Hindi, pero Parang, ano ba talaga? Diba? Nasa noun, Pero nasa ang gender form talaga nung karunungan eh hindi masculine kundi feminine. Kaya Hindi. nga itinulad lang siya, kaya nga banggit doon parang. Bigyan kita nandun ng yung parang clarification muna. pagtutulad. Kendrick. Clarification muna kasi nagtatanong ako doon sa word na aman sa 8:30. So tinatanggap mo yaan ay noun masculine at hindi feminine gender. Ayon sa mga ayon kay Briggs at sa Tanggap mga ko. interlinear. Kanina ko pa tinanggap maliwanag. Salamat. kaibigan. Kanina ko pa Sige, tinanggap. tapos Nga na. lang yung pagkakagamit doon, Salamat. hindi siya literally tumutukoy talaga do sa karunungan bilang babae. Dahil itinulad lang siya parang. Kaya nga Isa may pang- banggit na parang Isa pang tanong, Kendrick, last na ito, tapos bigyan kita ng Ako naman magtatanong, ano. nasagot ko. Hindi. Sige. Last na lang ito. Okay. Ito. Sa kautusan ba ng Ebanghelyo, Okay, sige. pati sa kautusan ni Moises, meron bang utos na patungkol sa mga Kristiyano o sa mga Israelita na iingatan nila yung utos para wag silang mahibuan ng mga babaeng masama? Meron bang nakapaloob doon sa utos? Either sa kautusan ni Moises o sa Ebanghelyo ni Kristo? Meron ba, kaibigan? Alam mo, kahit malayo yan sa topic natin pero madali naman sagutin Meron, syempre. Ayun, salamat. At yung babaeng Okay tinutukoy na. doon sa kautusan at Kala sa ko last Ebanghelyo, question na yon. hindi si Kristo yon. Tama? Alin? O, ulitin ko yung tanong. Natural. Yung, Natural si kasi Kristo. hindi naman tumutukoy yun sa paglalang Salamat, kaibigan. Bakit Salamat. Malinaw yan. ipapasok mo yung ganong bagay na hindi naman namin tinututulan? Kasi ang tinututulan namin okay yung na, nasa salamat, Kawikaan na sinasabi niyong si Kristo. Ito tanong ko naman. Okay na, kaibigan ha. So, Nako, pwede po ba akong magsalita ho? Sige, patalas Ako tas naman muna tayo, ang Maria. magtatanong. Saglit na, patalastas muna. Sige, Hindi. Maria. Para Baka may fair sasabihin. naman. Ako naman ang magtanong. Nako, hindi ko po Pagbibigyan kita, walang problema. Sige, Maria, hindi ikaw ko muna. po mawari kung bakit tinututulan ni Painkila na si Kristo ang karunungan sa paglalang. Malinaw na malinaw, no, na sinabi ng Panginoon ay ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo lahat ng bagay ay nilalang. And kung pupunta tayo sa John 1:1, in the beginning was the Word. Tapos tinanong ko siya kanina, paano ba nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan daw ng salita? Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And then, pag bumaba pa tayo, ang sabi, the Word was made flesh. Ano bang ibig sabihin ng Word, Sa ibang salin kasi, ang terminong ginagamit dyan ay logos. Ang ibig sabihin po ng logos ay knowledge. So, si Kristo po talaga ang karunungan ng Diyos. Hindi ko alam bakit tinututulan ni Painkila yung... Anyway, ganyan naman talaga sila. Mapanindigan lang ang maling aral nila, Ayun lang po. Okay na. Okay, pwede na siguro ako magtanong. Sige, bigyan kita ng oras, Kendrick, kasi para mabigyan natin ng pagkakataon si Jimiel. May oras yung tanong ko. Sige. Oo, kasi si Jimiel nandiyan, si Maria baka may sasabihin din Sige. After nito, mamaya bibigyan bababa kita na rin ng after mo magtanong sa akin, bibigyan kita ng 5 minutes para magpahayag ng tayo Tapos pagkatapos mo, magsasalita din ako ng 5 minutes din. Punta na tayo sa ibang pag-uusapan o pwede ka na rin umalis kung gusto mo. Okay. Sige, kaibigan. Okay. Sinuntok yung kapatid doon. Saglit. Maingay. Bigyan kita ng kaibigan, Okay, 5 minutes. unang Sige, tanong. 5:40 Sige, Okay, unang 5:40 tanong. hanggang 5:45. May Sige. mababasa bang letra por letra na si Kristo'y karunungan ng Diyos sa paglalang?
Meron kapatid, no? Meron. Eto, babasa ako sa iyo kapatid, ano? Sige. Unang Letra Korinto. por letra, si Kristo, karunungan ng Diyos sa paglalang. Oo, eto. Unang Korinto, sa Unang Korinto 1, babasahin ko kapatid take note nyo mga nakikinig 63. Sabi rito, ay ganito. Basahin natin, ano? Bro. Unang Uno, Korinto, para masundan ko. 1:24. Sabi rito, kapatid, ganito. Bago ko basahin, take note nyo, ang magsasalita dito si Pablo, no? At ang tinutukoy niyang karunungan dito, yung itinalaga na ng Diyos bago palikhain ng sanglibutan. 2:7 ng Unang Korinto. Basahin natin yung Unang Korinto 1:24. Sapagkat, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So kay Kristo kapatid nakapaloob lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman. Kasama na yung tinatanong mo. Sige. Okay. Binasa mo yung 24 eh. May nababasa ka ba dyan o nakikita man lang na terminong paglalang? Meron o wala? Meron kapatid kasi meron akong backup dyan. Ano? Kasi kung ang tanong mo, verbatim bang nababasa? Iba kasi yung verbatim ba nababasa na letra por letra o nababasa ng letra por letra. Meron akong nabasa, nakaletra yon. Ngayon, si Kristo, ang nakalagay dyan, karunungan ng Diyos. Kay Kristo nakatago lahat kapatid, lahat ng karunungan. Kaya masasabi natin, yung sagot sa tanong mo, nandito sa Unang Korinto 1:24, nababasa. Sige. Screenshot ko para makita ko, tapos pag gitna mo ko para makita rin ng mga viewers. Wait lang. Okay. Sige, palakihan kita. Pakita mo. Dahil sinagot mo kanina, merong mababasa sa 1:24 na paglalang. Paglalang Ngayon, pwede mo bang ituro? Nasaan dyan yung terminong paglalang? Nasaan dyan? Ulitin ko yung sagot kaibigan, no? Kagaya ng sinabi ko sa iyo kaganina, iba yung verbatim bang letra por letra ang nakasulat o letra por letra bang nakasulat. May letra por letra ang nakasulat kasi may nabasa ako. Ngayon, kung tututulan mo na lahat ng karunungan wala kay Kristo, itanong mo muna sa akin. Papakita ko yung second verse ko. Hindi, ang tanong ko, Diyan sa kasi ginamit mo yung 1:20 ko. Kasi ang una kong tanong sa'yo, premise ko ito, na saan mababasa letra por letra na si Kristo'y karunungan ng Diyos sa paglalang? Ginamit mo yung 1:24. Oo. Nag-follow up question ako sa'yo, may mababasa bang paglalang sa 1:24? Ang sabi mo, meron. Oo. Nasaan ngayon dyan yung paglalang? Meron ba dyan sa 24 kang makikitang terminong paglalang? Meron o wala? Sagot ko kaibigan, yung term na si Kristo ang karunungan ng Diyos, nakapaloob na lahat doon. Kasi si Kristo tinatawag din sa Biblyang hiwaga. No? Ngayon, kung tututulan mo yung stand ko na si Kristo wala sa kanya yung ibang mga karunungan, babasahin ko sa ibang talata. Kasi hindi ko mo kontra yung mga sinasabi ni Pablo diyan. Kaya natin sinasabi na lahat ng karunungan na kay Kristo kasi back up yon ng ibang mga detalye sa Biblia. Kaya sa tanong mo, specifically, nandyan ba sa talata? Nandyan. Kaya hindi mo lang makita kasi kulang yung detalye sa'yo. Diyan ka lang nakatingin sa talata na yan. Tama po si Elipin. Very good, Elipin. Iwan ko na yung 1:24 na ipakita ko naman Naku, Dito naman nasopla ako na sa naman si Kawikaan. Kendrick. Dito sa Kawikaan, sa 8, dito sa Magandang Balita Biblia. Pagdating sa 20,
23. Teka. Ito, 23. Sabi dito, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Tanggap mo itong karunungang ito nilikha? Yes or no? Hindi siya nilikha, kapatid. Hindi naman nakalagay dyan bara sa Hebreo. Wala. So, yung salitang nilikha, yung karunungan dyan sa 8:22, sa lahat ng nilikha. Sino yung tinutukoy ditong nilikha sa 8:22? 8:22. Basahin ko naman, Sino yung kapatid, sa tinutukoy ibang... dyan nilikha? Basahin ko, kapatid, naman sa ibang version bago ko sagutin, ano. 8:22, sabi, tinari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang mga lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ayan yung nasa talata, iba yung nasa ibang verse. Kung meron mang tinutukoy na nilikha, hindi kasama si Kristo, kapatid. Unang-una, diyan sa Kapitulo 8, patuloy, walang nakalagay na bara diyan sa Hebreo, no? Na-referred kay doon sa karunungan ng Diyos. Kaya hindi siya kasama sa nilikha diyan. Sige. Pero dito sa binasa ko, ang tanong ko kasi, sino yung tinutukoy doon na nilikha? Sino? Hindi yung karunungan ng Diyos. Unang-una, magandang balita yung binasa mo, that is paraphrase. Sabi ko nga sa'yo, doon sa pinanggalingan, walang ginamit dyan na bara patungkol sa karunungan. Okay na? Sige. Next question na ako. Next question. Alex. So, tanggap mo yung karunungan binabanggit dyan, hindi nilikha o hindi nilalang. Tanggap mo yan? Oo, hindi siya nilikha, kapatid. Ang term na ginagamit dyan, ako'y nailabas, sabi ng karunungan. Sa Biblia, pag sinabing inilabas, no, sa salita ng Diyos, ipinanganak yon. Kaya nga si Kristo, hindi siya nilalang, kapatid. Katunayang hindi nilalang, kinukumpirma ni Apostol Pablo na yung karunungang sinasabi sa 1:24 ng Kawikaan, yun yung karunungang itinalaga bago nilikha ang sanglibutan. 2:7 ng unang Korinto. Ako, ang galing talaga ni Okay, sunod na tanong. Elipin. Perfect ka Sunod dyan, na Elipin. Sabi mo, hindi mo tanggap na nilikha yung binabanggit doon na sinasabi mo na si Kristo yon. Pero ipinanganak yun. Tanong, ikaw, na kasama ka sa ipinanganak, kasama ka ba sa nilikha? Yes or no? Ako, kasama talaga ako sa nilikha, no? Pero wala akong binabanggit kaganila na si Kristo kasama sa nilikha doon sa binasa mo. Kasi kung meron mang tinutukoy na mga nilikha, hindi si Kristo yon. Kasi nga, diyan din mismo sa Kawikaan 8, sinasabi ni Kristo bilang karunungan ng Diyos, ako'y nailabas mula noong araw. Sa Biblia, sa salita ng Diyos, pag sinabing inilabas, ipinanganak ang isang ibig sabihin. Sige. Sunod na tanong. Tanggap mo na Saglit ikaw lang, ipinanganak at magpapalit ako tanggap ng mo rin. earpiece, saglit ha. Sige. Lalobat yung ano ko yung earpiece ko. Nako, Magpapalit ako ng ako earpiece. po ay bago habang nagpapalit ka ng earpiece ay aalis na muna ako, magpapaalam muna ako sa inyo at ako muna ay lilipat ng Sige, ibang tuloy. live. Maraming Tuloy. salamat. Okay. Eto, sunod na tanong. May 2 Tanggap minutes mo, ka na lang. ikaw ay ipinanganak. Kendrick, Sige. may 2 minutes ka na lang, then bibigyan kita ng 5 minutes. Sige, tuloy. Tanggap mo na ikaw ay ipinanganak at tinatanggap mo rin na kasama ka sa nilikha. Pero hindi mo tanggap na si Kristo ay nilikha pero tanggap mo na ipinanganak siya. Tama ba? Yun ang unawa mo? Oo, ipinanganak siya ng Diyos. Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero hindi siya kasama sa nilikha. Ipinanganak siya pero hindi siya kasama sa nilikha. Tama ba? Hindi talaga. Okay. Bukod sa... Kasi ang binabanggit mong hindi kasama sa nilikha si Kristo bagamat ipinanganak. Bukod kay Kristo na sinasabi mong hindi nilikha pero ipinanganak, sino ang maibibigay mo pang halimbawa na hindi nilikha ng Diyos pero ipinanganak? Wala namang ulat sa Biblia na nilikha na ipinanganak tapos hindi nilikha Di ba? Kaya masasabi natin ang ipinanganak ng Diyos na hindi nilikha, si Kristo lang. Ang galing.
So tanggap mo na yung mga ipinanganak, lahat yon nilikha. Tanggap mo yon. Yung mga ipinanganak ng tao, ano, halimbawa yung mga hayop, may mga pinanganak din. Lahat yun, no, yung patungkol doon sa creation, hindi naman kasali si Kristo doon eh. Si Kristo nailabas bago pa lumikha ng lahat ng bagay. Diyan na ako pupunta, sabi mo na, yung ipinanganak ng tao. Ano pangalan nung ipinanganak ng taong si Maria? Kristo ba o Pablo? Kristo, nagkatawang tao. Tahimik ka muna, Jim, yan. Binigyan ng pangalang Jesus yun, yung katawan. So yung ipinanganak ni Maria, Mariang tao, na ang pangalan ay Hesus Kristo, Diyos yan o hindi Diyos? Ang sagot ni Pablo dyan sa Colossus 2:9, kapatid. Hindi, Diyos o hindi Diyos? Ito yung sagot ko. Ang sagot niyan sa Colossus 2:9, sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. May time frame yon. Hindi agad, no? Kasi ang banggit sa Biblia, kapatid, yung ipapanganak ni Maria, tatawaging anak ng Diyos. On the process yun. Sunod na tanong, Alipin. At ang nagde-define kung ano yung ipinanganak ni Maria, yung si Kristo mismo, 3:6 ng Juan, ang ipinanganak ng laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kaya kung Biblia ang ating pag-uusapan, ang ginagamit doon sa anak ng Diyos, no, yung pagtahan doon sa katawang ipinanganak ni Maria na inihanda, it will take process, hindi agad pagkapanganak. Kaya kung titignan mo sa Lucas 1:35, yung pinanganlang Jesus, tatawaging on the process yan. Kaya, yung nasa loob ng katawan, nung pumasok na rin yung espiritong anak ng Diyos, ang nasa loob nun, pagka Diyos kapatid, hindi tao. Colossus 2:9. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, wala ka pagka ng oras, ipinanganak huli na yan. ng tao. Wala ka ng oras, huli na yan. Sige. Last na. Sabi mo kanina, ang tanggap mo na kasama sa nilikha ng Diyos, yung ipinanganak ng tao. Si Maria na tao, nanganak. At sinabi mo, ang pangalan ng anak na yon ay Jesus. So tanggap mo yung Jesus na yon. Kasama yon sa nilikha. Tanggap mo, hindi mo tanggap? Tanggap ko kasi nilikha yun sa pamamagitan ng Espiritu Santo eh. Yung katawan talagang nilikha yun. Pero yung nasa loob nun, ipinanganak ng Diyos yun. Walang makakatutol na yung ipinanganak ng Diyos sa eternity, no? Nang yun ay tumahan na doon sa katawan, ang tawag ni Pablo doon, sa kanya, nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yung katawan talagang nilikha yun, pero yung nasa loob ng katawan, walang lumikha doon pagka-Diyos ang nandun, theotes. Bigyan kita ng 5 minutes, kaibigan. Sige, magpahayag ka 5 minutes. Okay, salamat. Ganda yung sige, ganito talagang maayos lang na tanungan eh. Nagpapasalamat ako. Mauulit-ulit to pagka ganito na walang nagbababa sa atin, walang nagmumute at maayos na usapan. Ngayon, balikan natin yung sa Kawikaan. Yung Kawikaan, 8:22 ba nagsimula yun? Hanggang 30. Na pinagpipilitan ng mga kaibigan nating MCGI na si Kristo po ito. Una, dumako si Elipin sa mga tanong sa akin sa 7.4 eh. Ngayon, bakit natin ginamit yung 7.4? Kasi yung karunungan binabanggit sa 7.4 ay siya rin karunungan na binabanggit sa 8. Tinitiyak ko naman na hindi tanggap na Elipin na yung sa 7.4 ay si Kristo yon. Kaya lang, hindi natin mayaalis na yung karunungan binabanggit sa 8 ay siya rin karunungan binabanggit sa 7.4. Iba nga lang ng pagsasalaysay dahil doon sa 7 ay pagpapayo. Sa Kawikaan 8, yan naman ay tumutukoy sa ginawa ng Diyos na paglalang. Bakit hindi si Kristo yon? Kasi nga, hindi lang naman 7.4 ang magagamit natin para patunayang babae yung karunungan tinutukoy doon. Na alam naman natin hindi literal eh. Kaya nga lang, kung tatanggapin nilang literal, yun nga ang lilitaw doon at masamang ibubunga.
natatanggapin na rin nila na si Kristo'y babae. Kasi pag binasa po natin sa Kawikaan 8:1, 'di ba? Bago mag-22 may 1. Ang pagkakabanggit doon lalo sa English ay she at hindi he. Ginamit din yung terminong her. 'Di ba? Alam ko naman hindi tatanggapin ng mga kaibigan nating MCGI na ang Kristo nila ay babae. Diba? Ewan ko na lang kung tatanggapin nila. Ngayon, tinututulan nila yung nasa magandang balitang Biblia. Doon na ako nagpunta sa terminong nilikha na tinututulan ni Elipin na hindi nilikha yung karunungan doon. Dahil si Kristo hindi nilikha, ipinanganak daw ng Diyos. Kaya tinatanong natin, sinong ipinanganak ang hindi nilikha? Kung babalikan niya yung Kristo, puntahan natin si Maria. Ano ba ang nangyari kay Maria? Nagbuntis. Nung manganak, sino yung ipinanganak? Hindi lang naman Jesus ang tinawag doon. Tinawag din Kristo yun eh. Tinawag din Heso Kristo. At yung Jesus na iniiba nila sa salitang Kristo, sabi nga sa unang 1:22, sinungaling yun. Yung nagpapahayag na si Jesus, hindi siyang Kristo. Kasi iisa lang yun eh. Yung Jesus tsaka Kristo, parehas lang yun. Yung ipinanganak ni Mariang Jesus, yun din ang ipinanganak ni Maria na ang pangalan ay Kristo. Kaya kung pag-iibahin nyo yan, ang sabi ng Biblia, sinungaling. Ano? Ano ba yung ginamit ng Diyos dun sa Kawikaan? Yan ang karunungan ng Diyos sa paglalang. Kaya nga pag binasa natin yung Jeremias 10:12, actually yung pinakita kong talata, ginamit kanina ni Elipin yung unang Korinto, hindi ko maalala kung 1:24. Pinaplinas natin sa screen. Pinipilit niya may mababasang terminong karunungan, paglalang. Sige nga, ipakita ko nga muna saglit ito. So, kayo nga dyan, mga nasa baba, wag lang kayong maging bias. Meron ba kayong nababasa diyang terminong paglalang? Paki-inform ako, Ilipin, kung ilang minuto na lang para ma-wrap up ko itong 2 minutes, kaibigan. 2 minutes pa. Okay. Kayo nga, nababasa ba kayo diyang paglalang? Pero para kay Ilipin, hindi ko raw makita dyan yung paglalang. Teka lang, baka ako lang yung hindi nakakakita. Kasi kahit basahin mo yan ng ilang libong beses, wala kang mababasa dyan na si Kristo'y karunungan ng Diyos sa paglalang. Pero ipipilit pa rin nila na meron daw diyang paglalang. Hindi naman paglalang ang tinutukoy dyan sa Kawikaan 1:24 eh. Tao ng Korinto 1 eh. Kahit basahin mo yan sa mga naunang talata bago ang 24, hindi tumutukoy yan sa paglalang. Tumutukoy yan sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi tayo tutol na si Kristo'y karunungan ng Diyos, pero hindi sa paglalang, kundi sa pagliligtas. Kaya nga pag binasa natin itong Jeremias 10:12, ano nakasulat dito tungkol sa ginawa ng Diyos sa paglalang? Nilalang ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nagkaroon ng sandaigdigan dahil sa kanyang karunungan, at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Yan ang gamit ng Diyos. Nang lalangin niya ang sanlibutan, sarili niyang karunungan. Hindi Kristo. Kasi nag-umpisa yan sa Colosas 1:16 eh. Wala din naman sinasabi doon na kasama ng Diyos si Kristo nung lalangin ng sanlibutan. Ang binabanggit doon sa pamamagitan niya. Dahil si Kristo naman talaga ang pinag-ukulan ng Diyos ng lahat ng mga bagay dahil sa pagliligtas na gagawin niya. Dahil kung wala ang Kristo, walang kabuluhan ng paglalang ng Diyos. Time's up. Okay, Bigyan pwede kita na. ng Salamat. 1 minute na pasasalamat bilang Pasalamat na lang. pagtatapos. Oo, pasasalamat. 1 minute go. Ayun, salamat ng marami. Sabi ko nga, uulitin ko, kung ganito lang lagi sa mga platform ng MCGI, asahan nyo at kami ay babalik-balik kung maayos na discussion lang, kagaya ng nangyari ngayon, na naghihintayan ng sagot, naghihintayan ng tanong. Sa mga kapatid mo, Bro Elipin, na MCGI, sana maging ganito rin, na kagaya mo, na naging maayos ang pag-uusap natin, na walang minumute, walang binababa. Maayos kami kausap pag maayos ang
aming kausap. Salamat ng marami pati sa mga nasa baba. Shoutout sa inyo lahat. Di ko na kayo isa-isahin. Ayun. Ayun, salamat sa iyo kaibigan, welcome uli kayo sa mga susunod na pagkakataon kasi after dito, meron na po kaming gawain and I have to prepare. Kaya gusto rin ko makipagpatuloy ay kukulangin po ako ng oras Pero kagaya po ng for partiality, syempre yung amin din namang side after nito tapos na po Bro, tayo. ilipin saglit lang. Sige, sige. Hindi ako bababa. Hintayin ko matapos yung mo bilang respect. Dahil pinakinggan mo yung pahayag ko, hindi mo na ako bababa hanggat hindi tapos yung 5 minutes sige. na. Sige, salamat kaibigan So 5 minutes, umpisahan ko na ngayon Unang-una, yung sinabi natin sa unang Korinto 1:24. Tingnan yung maigi mga kapatid Sa Biblia, ang ikaliligtas buong katotohanan. 119:160. Yun yung katotohanan binabanggit sa Efeso 1:13. Kabuuan yun, pagkarinig ng aral ng kaligtasan, ng Ebanghelyo. Ebanghelyo ba yung unang Korinto 1:24? It's just a bit of aral na nakapaloob sa Ebanghelyo. Bakit nating sinabing nakapaloob doon? Yung sinabi, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Wala kang pwedeng ipwera na wala kay Kristo. Kaya natin sinasabing nandun kasi nasa Ebanghelyo yon. Wala lang sa unang Korinto 1:24 verbatim mababasa pero letra nakasulat doon. Kaya natin ginamit yung unang Korinto 1:24. Tignan nyo itong babasahin natin. Ito yung wala sa kaalaman nila. Kaya tinututulan nila tayo. Kasi alam natin yung detalye, hindi nila alam. Sa Colosas Kapitulo 2 at ang bersikulo ay 3:4. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Si Kristo ang tinutukoy kapangyarihan ng Diyos. Ano si Kristo bilang kapangyarihan ng Diyos? Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at ng karunungan at ng kaalaman. Pag sinabing lahat, wala kang pwera. Kaya yung sinasabi nila na wala, kulang lang kaibigan yung detalyeng nasa inyo. Kaya nasa 1:24 kasi si Pablo ang nagsasabi. Colosas 2:4-5. Ayan. Punta tayo sa ibang puntong sinasabi niya. Alam nyo, nagagalak ako kasi inamin niya ang 8:30, yung aman na ginamit, ay nasa masculine gender. Kaya doon sa pag-uusap sa grammar, may batayan pala na yung tinutukoy na karunungan sa 8:22-30, nasa masculine gender kung ang pag-uusap ay grammatics. Kaya natutuwa ako din sa sinabi niya. 7:4 ng Kawikaan, inamin niya, kapag tinaas mo pala sa 7:1-4, nakapaloob doon sa utos ang isang detalye patungkol sa babae. Nang tanungin natin siya sa Kawikaan sa 25 patuloy, sinong babae tinutukoy dyan? Hindi si Kristo. Di kung meron palang babaeng nakapaloob doon sa utos, ang binabanggit sa 7:4, ganito lang ang ibig sabihin doon. Sabihin mo sa karunungan, kapag may taglay ka nung payo ng Diyos, nung kautusan ng Diyos, masasabi mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Kasi hindi ka magkakaroon ng pita sa mata sa babae kung may taglay kang karunungan sa puso. Sa Biblia, ang puso ng lingkod ng Diyos, 9:90-12 ng awit, may taglay na karunungan. Kaya pag tumingin siya, sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Di bahagi ng aral yon. Kaya ang tinutukoy sa 7:4, hindi tumutukoy sa gender nung karunungan binabanggit dyan. Kasi ang gender na ipinakikilala ni Pablo na bihasa sa lahat ng kasulatan, number 1 yun, abogado sa lahat ng abogado. Ang sabi niya kay Lucas 17:31 ng gawa, yung Kristo na lalaki, yun yung karunungan ng Diyos, unang Korinto 1:24. At hindi porke sa 8:1 patuloy, ginamit yung chokma, o Sophia sa Greek, ibig sabihin babae na. That is rules of grammar, 'di ba? Ang magsasabi lang naman nun, yung grammar ng English na kailan na-create? 16th century. Naisulat na yan matagal na, 'di ba? At tindigan naman ninyo, yung word bag na ginamit diyan sa Hebrew, ginamit ba sa lalaki o hindi? Paano kung mabasa o ginamit sa lalaki yan? Hindi lang napag-usapan kaganina, Pero natutuwa ako kasi inamin niya sa 8:30
pwede na masculine gender. At doon sa 7.4, ang tinutukoy na detalye patungkol sa babae ay nakapaloob sa utos. At sinabi niya kaganina, sa kautosan ni Moises maging sa Ebanghelyo, may aral patungkol sa babae para malayuan natin yung mga pagkahawa sa pagkakasala sa mga babae. To commit, no, yung pagnanasa sa puso, etc. etc. Kaya natutuwa tayo dito sa mga naging pag-uusap. Ngayon, isang punto na lang, yung pag-uusap sa ipinanganak ng Diyos, no? Sabi ko nga, ang isang kahulugan ng ipinanganak ng Diyos, ano, patungkol kay Kristo, inilabas sa Kawikaan 8. Paanong nilikha yan? Yung mga nilikha na ipinanganak ng tao, nagsimula kay Adan, di ba? Narito, napakabuti, doon nagsimula. Kay Kristo nagpasimula, wala pang mundo. 2:7 ng unang Korinto, 2:7 ng awit. Ipinanganak ng Diyos, wala pa yung sanglibutan. Hindi yun yung pagkapanganak na nagsimula kay Eva, ng ipanganak ni Eva, yung kanyang unang anak. Kaya hindi ko makontra yun dun sa sinasabi namin na yung ipinanganak ni Maria, pinangalan ng Jesus, kasi ang ipinanganak na tinutukoy doon, katawan, 3:6 ng Juan, ang ipinanganak ng laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Pero ang tanong, yung bang Jesus, yun yung Kristo? Tama yun. Sa tiyempong nananahan na yung anak ng Diyos doon sa katawan. Kaya, nang mangaral si Apolos, nilito niya yung mga Hudyo, 18 ng aklat ng gawa. Dinaig niya yung mga Hudyo na pinatutunayan na si Jesus ay siyang Kristo. Kailan? Doon sa puntong yung anak ng Diyos ay nagdwell na doon sa katawang anak ni Maria. Pero, doon sa punto na ipinanganak ni Maria yung banal, no, 1:35 ng Kolosas, on the process yun, tatawaging anak ng Diyos. Kaya ang nilikha na tinutukoy doon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung katawan. Pero sa loob ng katawan, 2:9 ng Kolosas, tumutukoy yun sa pagka-Diyos. Kaya si Kristo, hindi tao. Yan. Ayan, salamat sa Diyos, ano? Sa mga nakinig kaibigan, salamat sa Diyos. Sige. Salamat. Alis kasi ako sayang, pwede pa naman sanang ibang topic Sige kaibigan sa susunod sige, salamat. Ayan, no? So maliwanag yung mga punto natin, no? Natutuwa ako, no? Kasi makikita nyo naman, marami siyang inamin kaganina. Patungkol naman sa pagtatanong sa atin, wala naman siyang nakuha puntos yung pagkapanganak. Ibig sabihin doon sa pagkapanganak, referred yun sa lahat ng ipinanganak, no? Kapag Diyos ang nanganak, hindi mo pwedeng ipatungkol yun sa ipinanganak ng nilalang, di ba? Ang logic kasi nila, ipapatungkol nila pag sinabing ipinanganak sa lahat na ng punto ng pagkapanganak, which is wrong. Ayun, so, akyat muna tayo ng iba, ano? Bago tayo mag-end yung mga nag-request. Sige, hingian natin ng reaction. Siguro mga ilang minuto bago tayo mag-end. Magandang hapon, ano? Hingin lang natin ng reaction. Anong religion mo, Jemiel? Wala pa po. Nagsusuri pa po ako. Anong napansin mo, kaibigan, dun sa naging pag-uusap? Anong masasabi mo? Maganda. Natutuwa ako, kapatid. Wala kasi ako nga alam sa sa Biblia. Pero yung mga binanggit na talata, binabasa ko. Tugma naman lahat. Wala siyang panlaban. Kasi mali yun sa kanya. Paano ba umanib sa relihiyon ninyo? Ganito yung kaibigan. Makikinig ka ng doktrina for 12 session. Then after mong makapakinig ng doktrina, tatanungin ka nung elder kung tatanggapin mo. Kung matatanggap mo yung aral, mabautismuhan ka. Kapag hindi mo matatanggap, walang problema. Kahit hindi ka umanib. So, bibigyan kita, kaibigan, ng contact numbers. Follow mo ako, PPM kita mamaya. Bigyan kita ng detalye kung paano ka makakapagpadoktrina. Salamat sa Diyos, kapatid,
at doon sa mga naka-tune in sa atin. Meron ka pa bang ibang sasabihin? Papaakit ako ng ibang mga tao na hihingan natin ng reaksyon dito sa Yun lang ginawa po. nating pagtalak. Sige. Yun lang po. Bala ko po kasi Sige po. umanib. Opo. Salamat po. Salamat sa Diyos, kapatid, ha. Ayan. So makikita nyo, hindi namin kaanib yan, ha. Pero nakita nyo naman, saksi siya doon sa pag-uusap. Nagtimbang siya kung sino talaga sa dalawang nag-uusap. Yung biblical, ano. At salamat sa Diyos. Kapatid na Mark, magandang narinig ko, hapon po, kapatid na Mark. Napayapaan po, kapatid na Elipin, sa ating bisita, kapatid na Jimwell, pag-ibig at kapayapaan. Narinig ko yung mga pinag-usapan, kapatid na Elipin, At ang masasabi ko lang siguro, talagang kailangan na nilang umalis doon at makinig na ng doktrina sa MCGI. Opo, Kailangan na kapatid, nilang kasi, kasi unang-una, wala akong narinig na nakapuntos eh. Napakaganda ng latag, kapatid. Opo, kung mapapansin mo, kapatid na Mark, pumunta siya sa lahat ng mga external, tungkol sa feminine. Hindi siya talaga nakapokus doon sa biblical na paliwanag sa salita ng Diyos. Pero, saglit na, napindot lang. Turn on ulit natin yung mic ni Brother Mark. Naka-turn on. Napindot. Ayun. So, pero nung hindi sila nakapokus doon sa biblical na paliwanag sa salita ng Diyos. Pero kahit pumunta siya doon sa external na napag-aralan nila, natutuwa ako kasi inamin niya kaganina sa 8:30. Yung tinutukoy doon ay nasa masculine gender. Yun ang gumigiba doon sa sinasabi nila na nasa feminine gender yung karunungan sa 8:1 patuloy. At kaganina sinabi rin niya na nakapaloob sa kautusan yung aral patungkol sa babae na siyang binabanggit sa taas ng 7:4 kung itataas mo sa 1 hanggang sa kapitulo sa 1, Kaya yung mga ipinaliwanag niya doon ako natuwa kasi yun din sa aking assessment lang yun din yung halos gumigiba doon sa claim nila na babae lalabas yung karunungan sa 8 ng kawikaan using 7:4 at yung kanilang batayan sa external na feminine gender. Sila rin ang nagsuka nung mga sagot nila. Sinuka nila yung sagot nila na bumabangga doon sa sa kanilang stand, kapatid na Mark. Kaya natutuwa ako sa pag-uusap Lalo na nung inopen mo yung 7:1 hanggang 4 Talagang sabi ko, wala na. Alam na. Tsaka kapatid na Mark, hindi pala niya makita sa 1 Korinto 1:24 na lahat ng karunungan nakatago kay Kristo. Hindi niya makita sa 1:24. Paano Lahat po na, nakikita, lahat na. Nabulag nga po. At saka, kapatid na Elipin, sinasabi niya na yun daw nasa 1:24 ay karunungan sa pagliligtas at hindi raw karunungan sa paglalang. Malinaw naman sinasabi dun na si Kristo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, superlative na yan. Karunungan sa pagliligtas, karunungan sa paglalang, si Kristo pa rin yan. Opo, tama po, kapatid na Mark. Oo. Ako'y nagtatakay bakit nagkakaroon sila ng pagkakabaha. Kapayapaan at pag-ibig po, mga kapatid. Welcome po, kapatid. MCGI follower. Kapatid yung MCGI follow, kapayapaan po sa inyo. Sige, usap-usap kayo mga kapatid. Magtitimpla lang ako ng kape. Usap-usap kayo. Sige po, kapatid. Sana kapatid na Jimwell, yan. I-PM mo lang si Brad Elipin mamaya at bibigyan kanya ng number na tatawagan mo. Opo. Aman mo kung ano po yung dapat mong gawin. Opo. Salamat po. Loobin nawa po na kayo po ay makapakita. Kasi ako, bisyoso po ako. Bala ko na magbago. Iinom ako. Ininigarilyo ako.
Gusto Alam ko nyo. pong magbago. Alam niyo, Tulong kailangan ko. bago kami maani, bisyoso. Mindanao po. Davao. Opo. Bisyoso din po kami bago kami naani. Lalo na Kaya yung nga. kapatid na Trotsky, ang hilig uminom ng ano yan, ng katas ng ubas. Tsaka katas ng orange. Ayan. Mayroon pala tayong doktrina ngayon. Saan ka po? Ay, oo. Wag mo na lang po banggitin. Baka malaman po ng mga hindi kung nasan ko sa akin. PM mo na lang po si Parag Filipino. No? Tapos pakipalo